Hi guys, good morning, good morning, good morning. So today magkakatuluyan na rin. Sa mga hindi nakakaalam, di ba nung nakaraan, babayaran ko na sana yung sasakyan. Problema, busy pa yung may-ari. So kinabukasan na dapat, kahapon, Sunday naman, sarado yung mga bangko. So wala tayong mapag-withdrawhan ng perang ibabayad natin sa kanila. Kasi nga, cash yung kukunin ko. Ayoko nga kasing mag-financing. So kahapon, while waiting here, nagpahinga na lang kami ng anak ko. Nakapag-decide kami na silipin uli yung sasakyan, tinest drive na namin, chinek na namin lahat. Sinama ko din sina kuya. So pinatry ko din kay kuya and talagang yung mga comments nila is talagang sulit daw, panalo, talagang maganda pa yung sasakyan. And nung sinubukan kong i-highway, wala talaga akong naramdaman na ni katiting na pangamba. Kasi even itong sasakyan kong to na nakuha, matagal ko na dapat itong nakuha, kulang lang ang pera ko. Itong ginagamit ko ngayong Honda Civic. Nung nakita ko siya, that time kulang pa yung pera ko. So sabi ko, hindi pa sapat yung pera ko. Kumuha muna ako ng ibang sasakyan na second hand din. And then, yun nga, kung alam niyo naman yung mga 2 years, 3 years followers natin dyan, kung napanood yung mga vlog natin, yung una kong sasakyan is Honda Civic manual. Nabenta natin yon ng medyo panalo. And then, kumuha tayo ng pangalawang sasakyan natin, which is Honda Civic ulit. And then, nabenta ko ulit, panalo ulit. Hanggang sa naipon yung mga kinita natin. Saka ko nakuha to. Nung time na yun, available pa rin. Sa dami na nung naging sasakyan ko dito, puro second hand lang na Honda Civic. Nabenta natin, naipon natin yung pera hanggang sa inabutan ko pa rin to. And so far, ilang taon na rin sa akin to, wala pa rin kahit na anong problema. And that's the reason why yung trust ko is talagang na dun sa Honda Civic, Toyota, yung mga Asian car po ba. Kasi may mga kasama ko before na nag second hand din ng sasakyan. Ang mga nakuha nila is mga American car. Hindi ko naman sinasabing wag yung kumuha ng American car. Pero kalimitan, yung mga bad experience ko dito is nasa American car. Yung mga kinuha nila. Nakuha nila ng mas mura. Yun nga lang, after ilang months, may mga malalaki silang gasto sa paggawa. Kaya parang nagkaroon ako ng trauma na sabi ko ayoko matulad sa ganon. Ever since lahat ng Honda Civic na nakuha ko dito is lahat second hand. Never akong nagkaroon ng any issue. Nakakabiyahe ako ng malayo, nakakauwi ako ng maayos, walang problema, na ibebenta ko pa, mas mataas pa yung resale value compare dun sa mga American car. Which is, pag nasa Pilipinas tayo, kalimitan dyan, na nakikita ko, ang gustong-gusto nilang car is yung mga American car. Kagaya ng basta di na ako babanggit kung ano yung mga American car na yun na dito. Pero sa mahabang panahon na alam nyo naman na naging side hustle din natin ang marketplace, malimit ko nakikita talaga na compare sa Asian car like Honda, Toyota, and compare do sa American car when it comes to second hand. Pag bibili tayo, kalimitan nakikita ko, mas mura talaga yung American car. So talagang madalas parang naisip ko ito na lang kaya kunin ko. Ang mura, halos kalahati ng price ng Honda. For example, yung SUV ng Honda ng Toyota is nagre-range pa siya sa 10 to 15,000. Yung American car, makakakuha ka ng 7,000, 6,000, 5,000. May 7-seater na. Yun nga lang talaga, dahil nga doon sa bad experience ko before, nung mga kasama ko na naka-American car na dumating dito as temporary worker, di syempre naghahanap sila ng budget meal na sasakyan. Nakuha nila puro American car. Sabi ko that time, parang okay to. Tapos ito yung mga car nung nasa Pilipinas na kilala ko, ganitong brand, American car. Yung nga lang, ng mga times na bumabiyahe na kami, doon ko nakita yung mga issues at doon ko nakita kung gaano sila nahirapan, kung gaano sila na-stress, kung paano nila iuwi ang sasakyan. Ilang months nang nire-repair do sa garahe, hindi pa rin maayos. And then nung dinala nila sa mekaniko, ang laki ng gastos. Kaya parang yung trust ko talagang nadun pa rin sa Honda, Toyota. Pwede na ko siguro jumam sa Mazda. Yan tatlong yan. Subaru is okay din sa akin. Yung mga yan, yun yung pinamimilian ko nitong mga nakaraan na nagma-marketplace ako. And then na-compare ko yung price talaga. And nabanggit ko din naman sa inyo ng mga nakaraang vlog natin. Nag-check ako sa dealership. Pero hindi ako nagpa-assess
Kasi alam ko nakaka-bad credit yun. Nakaka-bad credit talaga yung mga natutunan ko doon sa mga ilang pinalo ko na yung pag-shop around sa iba't ibang dealership is nakaka-bad credit. Which is nung natuto din ako na pinadownload sa akin ni na Ate Kay, ni na Kuya Jan, yung Barrowell, pag-check ko, na doon pala yung record ng pag-shop around mo sa iba't ibang dealership. Even yung mga nakikita nyo sa Facebook ng mga link ng mga car dealership, once na clinic mo yon, nagbigay ka ng details, na doon pa rin na nagsashop around ka at makikita mo na may history ka ng pag-inquire doon, so nakaka-bad credit siya. So doon ko yun natutunan, kaya nung pumunta kami ng dealership, ang ginawa ko, hindi ako nagbigay ng info, kumuhala ako ng mga quotes, sabi ko, gusto ko makuha ng quotation itong Honda CR-V nito. So tinignan ko yung difference kung magma-marketplace ako, kung magdi-dealership ako, kung magkano yung difference ng presyo. So nakita ko talaga, kaya napag-desisyonan ko na ito na lang direct seller sa marketplace instead na mag-dealership ako. Ang laki talaga ng patong. Which is kung hindi nyo talaga afford na makakuha ng cash at kailangan nyo na ng sasakyan, hindi ko naman kayo masisisi na mag-dealership kayo. Kasi yung ino-offer nila sa akin is long term. For example, yung ino-offer nila sa akin na Honda CR-V is nagre-range lang ng nasa around 230, 20, 250 bi-weekly. So can you imagine, afford mo talaga. Kung ang magiging mindset mo, ang baba, kayang-kaya ko to. Pero hindi mo maiisip na long-term yung babayaran mo, which is 9 years. So 9 years yung in-offer nila. Naging honest lang naman ako dun sa nasa dealership. Sabi ko sa kanila, lahat ng kakilala ko na pumasok ng dealership, hindi nakalabas ng buhay. Lahat halos, pag uwi, dala na yung sasakyan. Which is, ayoko matulad sa kanila, ayoko magpadalos-dalos. Dahil sabi ko nga, kalimitan ng mga kilala kong temporary workers dito, naka 2 years working permit, kumuha ng brand new na sasakyan, ang ending na pauwi, isinoli lang yung sasakyan. Sayang yung mga perang na ihulog nila. Kaya hindi ako nagpa-assess sa kanila. Kasi usually kapag pumunta ka sa dealership, i-assess nila yan, mag-i-inquire sila sa iba't ibang bangko kung magkano yung approval mo, pero hindi ako pumayag. Sabi ko, no, wag muna. Gusto ko lang makuha ng sample computation, so kumuha lang sila ng papel, lista lang doon yung mga, yung mga possible na magiging, monthly. And kung yung term na babayaran mo, gaano katagal, may 4 years, 5 years, 6 years, 7 years. So, praise God, nakalabas naman tayo ng buhay. Wala akong nakuha sa sasakyan. Kasi, kino-compute ko talaga magkano yung aabutin. Compare do sa mag-cash na lang ako, at least wala akong iniisip monthly. I know, na talagang dito sa Canada is kailangan natin ng utang. Kasi ang basehan dito is credit history. Kailangan mong ma-build yung credit score mo para in the future, kung may plano kang kumuha ng bahay, kailangan mong umutang uli ng panibagong sasakyan, yun yung basehan nila para pautangin ka nila. But in our case, ang gusto ko is sureball. For example, until now, we are still waiting for the final decision ng aming permanent residence application and kaming tatlo lahat ay naka-open work permit. So sabi ko nga po sa inyo, anything happen, kailangan ready tayo. So kumuha kami, lahat ng sasakyan namin is cash. So anything happen, pwede naming ibenta, may pera pa kami. So kapag magdi-dealership ka, yung long term na yon, kailangan mong tapusin yon bago mo maibenta yung sasakyan. Or else, isoli mo na lang. Kung hindi mo matatapos, wala kang mababawi. So sabi ko, yung sasakyan na yan, anything happen, pwede natin ibenta. Hindi naman kami padalos-dalos, pinag-isipan namin ito mabuti. And ilang buwan na rin ako naniningin talaga. Kino-compare ko yung price ang kami makakatipid. So nakapag-decide ako na mag-cash na lang kami ng another car, which is SUV. Ang pinag-iisipan ko na nakaraan, mag-kotse na lang ulit. So dalawang car na kotse, sabi ko, kailangan siguro natin kahit na isang malaki-laki para may kargahan tayo. Yung mas maluwag. Yung all-wheel drive. Kung magi-snow, so kahit paano, may isa tayong all-wheel drive. Kasi yung car natin na isa, yung kotse, is hindi naman all-wheel drive, yung two-wheel drive lang yon. So sa mga nakakaalam, pag nag-snow, yung two-wheel drive medyo alanganin. But for so many years, yung two-wheel drive ko naman na car, tumagal. Kasi nung time na yun, doon pa tayo sa farm nakatira. So hindi natin kinakailangan mag-drive kung nag-snow. Ay mag-stock na lang tayo, hindi na ako lalabas kung nag-snow. But now na bumabiyahe na po ako sa work, hindi na pwede. Minsan sumasagi din sa isip ko, gamit na gamit itong kotse natin. What if halimbawa bumigay siya ng alanganing oras? So tatlo tayong hindi makakapasok sa work. Ako, ikaw, at saka yung anak ko. So nag-decide kami ng we need another car para kahit papano, kung anything happen, makakapasok pa rin kami lahat. Kumbaga may reserba habang inaayos yung isang sasakyan. Pero so far, wala akong nakita ni Katiting
na problema. Naiisipan ko ding ibenta na lang yung isang car at yung SUV na lang gamitin. Pero base sa payo nga ni Kuya dyan, thank you Kuya. Sabi nga niya, Ferds, kung ibebenta mo tong sasakyan na to, subok mo na yan. Alam mo na yung problema niyan, alam mo na kung hanggang saan naabot yan. Unlike nung kukuha ka ng panibagong car for enchong, for dun sa anak ko, hindi mo alam, baka mamaya makinis, maporma, pagdating doon sa Vancouver, tumirik, hindi makauwi yung bata. Unlike nito, ikip mo na lang yan, yung kotse, and paggamit mo kay Enchong. And thank you nga pala kina Kuya Marlon sa mga kababayan nga pala natin na naghahanap ng driving instructor dito sa British Columbia. Kindly follow Cruisin Driving School. Ilalagay ko po dito yung mga details sa screen. Napakabait po nito ni Kuya Marlon. Marlon Cruisin at yung family nila, sobrang bait. Wala kayong masasabi. Napakaayos kausap, napakadaling kausap. So sa mga naghahanap ng driving instructor, ipalo nyo po ito, Cruisin Driving School. Unlike kasi doon sa ibang mga nakausap ko na driving instructor, which is ito, ililinawin ko lang sa inyo. Once po na may mga nag-o-offer dyan ng mura na driving instructor, mapaisip po kayo kasi baka mamaya hindi kayo ligtas. Kamura nga kayo pero pag nasangkot kayo sa aksidente, wala kayong makiklaim. Kasi base din kay Kuya Marlon na nabanggit nga niya sa akin, ang legal na gamitin na sasakyan na pan-driving instructor is yung may brake din dun sa passenger. Which is noon ka lang nalaman. Kasi sabi ko, Kuya, may nag-o-offer kasi ng $30 per hour, $40 per hour. Yes, Ferds. Merong mga ganon. Hindi yun nakatie up sa ICBC. So kapag halimbawa nagka-problema ka, wala kang claim. So doon ko lahat na-realize yung kaya pala marami yung nagkalat sa marketplace na nag-o-offer ng murang driving instructor. One time may mga inire-repair ako ng murang driving instructor which is hindi ko alam na illegal pala yun. Doon ko lang na-realize na yung palang mga inire-refer ko before kasi may mga nakikita akong murang driving instructor which is yung iba kababayan din natin. So sabi ko ang mura nito. I-try nyo to. So marami na akong in-repair dun sa isang kababayan natin na driving instructor na mura. Kasi mura nga talaga. So doon na-explain sa akin ni Kuya Marlon yung pinagkaiba ng legal na driving instructor at yung illegal. May mga kasi sumasideline na magtuturuan kayo gamit yung personal car nila. And meron naman talaga na nagbabayad sa ICBC ng mga licenses nila. Kaya talagang mapapamahal kayo. Pero kagandahan nun, safe naman po kayo while nasa road kayo at tinuturuan kayo ng driving instructor. So na-share ko lang sa inyo kasi dati may nare-repair ako na driving instructor na napakamura. Nakikita ko dito sa marketplace which is kababayan din natin. As in half yung price niya. Kaya lang lately, nung kinonta ko din siya at naging kwera ko sa kanya, sabi ko grabe yung price niya. Parang doon na rin sa legal na driving instructor. Wala siyang ka-idea na yung mga naging client niya is ako yung nag-repair before. Kasi hindi naman ako yung yung tipong humihingi ng ay percentage kapag nag-repair ako. So sabi ko nga, kontakin nyo to, kontakin nyo to, kontakin nyo to. Mura to, mura to, mura to. So alam ko yung price niya before kasi lahat halos ng ilang mga followers natin sa kanya ko ni-recommend before. Kaya alam ko yung presyo niya. Kaya ang laking gulat ko nung nag-inquire ako sa kanya, kasi magbabaka sakali nga sana ako para dun sa anak ko. Kasi si Kuya Marlon, medyo nakakahiya Ang layo niya. Sa akin, nakakahiya naman pababiyahin ko pa siya dito sa Abbotsford. So nagulat ako, prenesyohan ako nung kababayan natin na madalas ko nga dating inire-recommend doon sa mga followers ko. Prenesyohan niya ako ng presyong pang legal na talaga. Alam ko naman na illegal siya, hindi siya talaga driving instructor, which is sideline lang niya. Pero marami na nakapasa doon sa kababayan natin. Kaya nga sabi ko, doon na lang ako magbabayad sa legal kasi ganun din naman ang presyo Halos parehas na lang din. Si Kuya Marlon naman, nag-offer siya na yung magtuturo kay Enchong. So hanggang dito na lang guys, at tayo magre-ready na. Nin-update ko lang kayo. Kasi alam ko marami nakasubaybay sa inyo. Kasi yung mga comment na nabasa ko noong nakaraan, natutuwa sila. Na sabi nga nila, buti nakaligtas ka sir sa dealership. At talagang prepared mo pa rin na mag-cash na lang. At least wala tayong binabayaran na monthly. Yung insurance lang at saka gas. Yun namang mga change oil. Kay brand new, kay second hand. Lahat naman yan, change oil So sabi ko, okay na to. Kung anything happen, magkaroon man tayo ng layoff, mabakante tayo ng ilang buwan, wala tayong iniisip na bayarin. So may peace of mind pa rin tayo. So hanggang dito na lang guys. Don't forget to subscribe, like, and share this video para kahit paano may idea kayo sa mga buhay-buhay namin dito sa Canada. See you guys on the next one. I love you all. God bless. Bye-bye.